Sa ika-12 ng Agosto, 2011, ang lahat ng mga sundalong Amerikano ay nagsipaghanda para umatake sa Los Angeles dahil inaatake ito ng hindi pa kilalang kalaban, pinag-utos ng general na kailangan na proteksyonan ang lugar. 24 na oras bago ang pangyayari, sa Camp Pendleton San Onofre Military Beach. Nagsasanay ang mga sundalo sa dagat para sa kanilang depensa sa karagatan. Sa California naroon si Staff Sergeant Michael Nance kasama ang kanyang mga tauhan na bumati ng magandang umaga sa kanya habang tumatakbo. Pagkatapos, siya ay nagmamaneho patungo sa Marine Base habang nakikinig sa balita at pumunta sa kaibigan, upang kunin ang sulat para sa kanyang pagbibitiw bilang sundalo. Bago umalis, nagbigay siya ng galang sa simbolo ng kanilang bansa. Samantala, ang kanyang mga tauhan ay abala sa natural na gawain. Sa flower shop, ang ilan ay nagpa-party, ang isa ay malapit ng magpakasal, at kung ano-ano pa. Sa kabilang dako, ang mga bulalakaw ay tumatama sa California at ang mga sundalo marino ay lumilipat mula sa kanilang training base. Nakabinbin ang pagbibitiw ni Staff Sergeant dahil kailangan ang kanyang serbisyo habang lumalala ang sitwasyon. Agad siyang itinalaga ng unang sarhento sa grupo ni Teniente Martinez. Naghahanda na ngayon ang militar para ipagtanggol ang Los Angeles, habang tinatalakay nila ang mga bulalakaw na pagtanto nila na kinakailangan nilang protektahan ang bansa. Ang mga sundalo ay nanunood ng balita habang patuloy na tinatamaan ang baybayin. Ang reporter ay nagbabalita, ilang nilalang na gumagalaw sa baybayin, ang mga sundalo ay nag-alala sa pangyayari. Nakita sa telebisyon ang napakaraming nilalang at ito ay sumasalakay sa mga tao. Dahil sa pangyayari, ang mga Marine ay naghahanda na para sa pag-rescue. Ipinakita ni Teniente si Staff Sergeant sa kanyang mga tauhan habang papunta sila sa baybayin. Habang nasa himpapawid, napag-alaman nila ang mga sumalakay ay isang alien, ang isang sundalo ay nagbabasa ng Biblia, gumagawa ng liham sa kanyang asawa. Nakita nila sa ibaba ang matinding trahedya at dumaong sa Santa Monica Air Base, binigyang sila ng utos para umatake at ang mga sibilyan ay iligtas at sa loob ng 3 oras kinakailangan nilang makabalik sa airbase, dahil magsasagawa ang headquarter ng airstrike. Agad silang naglakad, habang papunta sa lansangan nakikita nila ang mga tao na natatakot at hindi alam kung sino ang makakatulong sa kanila. Sa gitna ng daan, wala silang nakikita dahil sa usok na dulot ng mga meteor, mula sa kaaway. Ang daan ay nakakatakot, tahimik, ngunit hindi nagtagal, biglang umulan ng mga pampasabog, dahilan upang sila ay magpanik. Hindi nila alam kung saan ito nanggaling, ang armas ay napakalakas. Nakikita nila ang kalaban sa itaas ng bubungan, wala silang magagawa dahil ang kalaban ay nasa magandang posisyon. Kaya minabuti nilang umalis at pumasok sa bahay upang makapag-isip sila ng plano, ginamit nila ang mga sugatang sundalo mula sa matinding pag-atake. Hinanap nila ang isang kasamahan na napahiwalay, ito ay nasa isang swimming pool, biglang lumabas ang isang alien kaya pinaulanan niya ito ng bala hanggang nahulog sa swimming pool. Dumating na sila sarhento, sa muli, lumabas ang alien kaya pinagtulungan nila itong barilin hanggang mamatay, agad silang umalis papunta sa police station ngunit sa daan ay pinaulanan na naman sila ng bala kaya ang isang sundalo ay tinamaan. Napilitan na naman sila na magtago at gumawa ng perimeter para sa sorpresang pag-atake. Sa malayo, may ibang sundalo kaya tinawag nila ito upang sumama sa kanilang hanay. Nagpatuloy sila sa police station ngunit wala ng tao silang naabutan, sinuyod nila ang gusali kung may ibang taong natitira, nakita nila ang sibilyan na nagtatago. Samantala, sa labas ang iba ay nagsimula ng lumikas sakay sa helicopter, habang papalipad, dumating si Sargento para pasakayin ang nakita nilang sibilyan, subalit bigla itong tinamaan ng helicopter, at bumagsak na walang nakaligtas. Nagulat ang lahat sa mga pangyayari, at nakikita ang nilalang sa itaas ng bubungan. Agad silang humingi ng tulong, si Corporal Kevin Harris ay nataranta nang maisip niya na ilan sa mga miyembro ng kanyang team ay mamamatay sa isang kisap mata. Pinatahimik siya ng kanyang kasamahan at bumalik sa kanyang katinuan. Sa kabilang dako, galit na galit si Teniente nang nakita ang 4 sa kanyang mga tauhan na namatay. Hindi siya makakagawa ng desisyon habang naguguluhan kaya binigyan siya ni Sargento ng lakas at pinahinahon. Hindi sila makakaalis gamit ang helicopter dahil napapalibutan sila ng kalaban sa himpapawid. Kailangan nilang lumakad, kaya ngayon ay sinusubukan nilang hanapin ang pinakamagandang daanan patungo sa pinakaligtas na lugar. Habang nasa malayo pinagmamasdan nila ang mga nilalang at nalaman nila na mayroon silang mga tagabantay pati na rin ang pamumuno.
Pinasok nila ang frequency ng mga tao bilang gabay nila sa kanilang pag-atake, lumapag sa katubigan dahil ang planetang Earth ay mayroong 70%. Nakakita ng boss ang dalawang sniper, kaya pinag-utos ni Sargento na puntahan kung ito ay magagamit pa. Nakakita sila ng alien na nag-aagaw buhay at ito ay mahina na, pinagmasdan nila ang alien, na mukhang nakakatakot ang mukha, dahil buhay pa, dinala nila ang alien sa loob, habang ang dalawang sundalo ay pinupuntahan na ang boss, nagpatuloy sila Sargento suriin ang alien para malaman nila ang kahinaan nito. Subalit ang mga kasamahan ng alien ay paparating, pinagpatuloy ni Sargento ang pagsusuri sa katawan ng alien. Pinag-utos ni Sargento na harapin ang paparating na alien, dahil siya ay magpapatuloy katuwang ang babaeng sibilyan. Sa kabilang dako, ang dalawang sundalong responsable sa pagkuha sa bus ay nagtagumpay, dumating na ang bus kaya ang lahat ay nagmamadaling sumakay kasama ang sibilyan, agad silang umalis at nagsagawa ng perimeter para sa biglaang pag-atake. Tinatansya ni Teniente ang biyahe mula sa kanilang lugar hanggang sa headquarter para makarating ng 25 hanggang 30 minuto, paparating na ang Air Force sa lugar para sa airstrike, kaya kailangan nilang magmadaling nakaalis. Bigla silang nakarinig ng kakaibang ingay sa taas, agad pinag-utos ni Sargento na ihinto ang bus, hindi nagtagal, may dumating na napakaraming alien na nakahanay sa pabilog na paraan, lumilipad sa itaas ng Los Angeles. Nagmadali silang pinagpapatay ang radyo, cellphone at anumang bagay na may radiation, dahil makikita ang kanilang kinaroroonan ng mga alien. Nagmamadali si Sargento lumabas sa bus habang ang ibang sundalo ay tumitingin sa alien na papalapit sa kanila. Si Sargento ay pumunta sa gasolinahan para humanap ng paraan, agad niyang binuksan ang radyo at iniwan. Ang alien ay paparating upang hanapin ang signal na kanilang nasagap, agad binato ni Sargento ang granada diretso sa alien. Kaya ang gasolinahan ay sumabog kasama ang sasakyan ng alien, dahil sa pangyayari ang mga kasamahan ni Sargento ay nag-alala sa kanyang ngunit mabilis siyang tumayo at bumalik sa bus. Pagkatapos, ay sinabi ni Sargento na walang tao ang sasakyan pang himpapawid ng alien, tulad ng isang lumilipad na drone. Ipinagdiriwang binila ang kabayanihan ni Sargento, 25 minuto na lang ang natitira bago ang airstrike sa Los Angeles. Ilang minuto pa habang nagmamaneho, 2.5 milya na lang ngunit bigla silang inatake ng mga alien, hinarap nila ang alien habang si Sargento ay pinuprotektahan ang sibilyan. Patuloy nila hinaharap ang alien ng harap-harapan, at ang tulay ay pinaulanan ng 50 caliber at sumabog. Bumababa ang mga bata mula sa tulay gamit ang tali. Ang mga alien ay nagkalat na sa iba't ibang dako, binabaril nila at nahuhulog mula sa tulay. Hindi nagtagal, lumabas ang pinakamalakas na sandata ng alien, nagpakawala ito ng malakas na kuryente at isa sa mga sundalo ang agarang namatay. Isa pang sundalo ang natamaan, papalapit sa kanila ang alien, walang pagpipilian ng sibilyan kundi lumaban ngunit siya rin ay tinamaan ng bala. Sugatan ngayon ang tenyente at nagtatago sa likod ng bus. Gayunpaman, hindi siya maaaring pabayaan ni Sargento, nagtatalo na sila ngayon dahil kailangan nilang iligtas ang tauhan at mga sibilyan sa lugar. Inutusan siya ni Tenyente na pangunahan ang paglikas at siya na ang bahala sa pagharap sa mga alien, kaya agad na ginawa ni Sargento at tumakbo. Kinuha ang mga bomba sa bus at agad pinasabog kaya nagkaroon ng napakalakas na pagsabog dahilan ng pagkamatay ng mga alien. Sa ngayon ay patay na si Tenyente, si Sargento na ang mamumuno sa kanila, sa pagpatuloy ng kanilang misyon. Kasunod ng mga utos, pumunta sila sa isang tindahan, upang gamutin ang sugatan. Para sa natamaan na sibilyan, kasama ang kanyang anak na hindi siya pinabayaan. Kinakausap ni Sargento ang sibilyan, para palakasin ang loob upang hindi mamamatay, hiniling sa kanya na sibilyan na ipangako na aalagaan ni Sargento ang kanyang anak. Nakikinig sila ngayon sa mga balitang nagsasabing bumababa ang antas ng karagatan. Ginamit ng mga alien ang tubig para palakasin ang kanilang sarili, pati na rin sa kanilang mga sasakyang bilang gasolina. Bukod dito, nalaman nila ang mga alien ay may command control center, kinakailangan nila itong makikita. Isang minuto na lang ang nalalabi, ang airstrike ay papalapit na kaya naghanda sila sa pagsabog ng Los Angeles. Nagbibilang sila hanggang 10 segundo ngunit walang nangyari kaya ipinagtaka nila. Agad silang pumunta sa Santa Monica Airport na nasusunog kaya pala walang pagsabog ang nangyari. Ang inaasahan nilang huling paraan ay bumagsak sa mga alien. Habang sila ay nakatitig sa mapa, naghahanap ng lugar na hindi pa nalilipol ng mga alien, isa sa kanilang mga tauhan ang pumunta sa kanya at sinabing patay na si Mr. Rincon, ang bayaning sibilyan.
Nagalit siya nang mawalan siya ng isa pang tao, doon nakita niya ang anak na umiiyak sa harap ng kanyang ama. Nakita ni Sargento ang bata at dali-dali niya itong niyakap. Habang umiiyak ang bata para sa kanyang ama, malungkot si Sargento at binibigyan siya ng mga motivation, na nagsasabi na siya ang kanyang munting sundalo. Hindi nagtagal, nagpa siya ang sarhento na lumapit, inutusan ang mga lalaki na hindi sila maaaring mawala ng isa pang kasamahan, at pinag-utos na kumuha ng mga bala sa mga namatay na sundalo. Tumawag sa headquarters para sa agarang paglikas, ilang minuto pa, naghahanda na sila at sumakay sa sasakyang militar, at makaalis sa lugar, sa daan nakasalubong nila ang mga alien. Hindi sila tumigil at pinaulanan ng bala ang mga alien, sinagasaan ang mga nagbabalak na pumihil, hanggang nakarating sa binigay na lokasyon para sa paglikas. Dumating ang helicopter sa tamang oras at agad silang sumakay para sa paglikas. Sa himpapawid nakikita nila ang malawakang trahedya sa Los Angeles. Nasa himpapawid na sila sakay sa helicopter, ngunit hindi nagtagal ang helicopter ay nagloko ang makina at namatay, bumalik naman ito kaagad. Kaya napagtanto ni Sargento na malapit na sila sa pinagkukutaan ng kalaban. Kailangan nilang lumapag para hanapin ang Central Command ng alien, ngunit hindi magagawa ng piloto dahil maaaring hindi na ito makakalipad muli. Habang iniisip niya kung ano ang gagawin, binigay ni Sargento ang sulat ni Teniente para sa kanyang asawa sa babaeng sibilyan. Pagkatapos niyang itinalaga si Imlay na maging commander, bumaba si Sargento gamit ang tali. Sinundan siya ng kanyang mga tauhan para samahan si Sargento papunta sa command center. Iniisip ni Sargento na maaaring nasa basement ang pinagtatagwan ng kalaban, pagkatapos ay dali-dali nilang hinanap ito. Naglalakad sa isang madilim na pasilyo at mga kanal. Hindi nagtagal na hanap sila ng mga alien kaya nagsimula ang putukan na harap-harapan. Napagtagumpayan nilang tinalo ang mga alien at nakita ang kinalalagyan ng Central Command, umakyat sa itaas. Nakita na nila ang pinagkukutaan ng kalaban, agad silang nagplano sa mabatong lugar. Inutusan ni Sargento kung sino ang mag-cover fire, habang ang iba ay lalapit para patamaan ng laser ang sasakyan, para makikita ng panghimpapawid at para magpakawala ng airstrike. Gayunpaman, habang abala si Sargento hindi nila namalayan na may papalapit na alien kaya pinasabog ito ni Kerms, ngunit pinatamaan din siya ng kalaban sa kanyang pinagtatagwan, at sumabog. Patuloy silang lumalaban at pinatamaan ang mga alien ng grenade launcher, habang paparating na ang airstrike. Sa kasamaang palad, si Imlay ay naipit sa mga bato at ang sasakyan ng alien ay nagsimula ng sumabog, masaya ang lahat sa kanilang tagumpay, biglang yumanig ang kalupaan at lumabas ang pinakamalaking sasakyan ng mga alien, ikinagulat nila ito. Lumabas ang maraming sasakyan ng kalaban upang ipagtanggol ang kanilang pinakamalaking sasakyan, gayunpaman, si Sargento ay hindi natitinag at patuloy sa pagpapatama ng laser. Dumating ang missile, subalit ginamit ng mga alien ang kanilang maliit na sasakyan para protektahan ang malaking sasakyan. Habang si Imlay ay nadaganan ng malalaking bato at matagumpay na nakaalis sa tulong ng kanyang kasamahan. Pagkatapos ng sunod-sunod ng pagpapaputok ng missile, sinusubukan naman ng isang sasakyan ng alien na pigilan ito. Pinatamaan naman ni Santos ng basuka at sumabog, ang missile ay direktang tumama at sumabog ang Central Command. Ang malaking sasakyan ay nagsimula ng bumagsak, masaya sila sa kanilang tagumpay, sinalakay naman sila ng mga alien sa ibaba. Matapang nila itong hinarap kaya ang mga alien na natira ay tumakbo papalayo. Sa wakas na iligtas sila ng helicopter at dinala sila sa pansamantalang base militar kung saan magpapahinga sandali. Ang mga sundalo na gumawa ng isang pambihirang kabayanihan sa matagumpay nilang pagpapasabog ng Central Command ng alien, at sa pagkaligtas ng mga sibilyan. Sa pagtatapos, pagkaraan ng ilang sandali sinabihan sila na magpahinga at kumain, lumipas ang ilang minuto si Sargento ay kumuha ng ilang bala para bumalik, sumunod naman ang kanyang tauhan para bumalik sa battleground upang tuluyan bawiin ang Los Angeles sa mga alien. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, at mag-like, paki-click mo na rin sa notification bell, at mag-iwan ng comment. Maraming salamat po.